Noong Enero 2002, natagpuan ng mga pulis sa Yorkshire ang bangkay ng isang batang babaeng Koreana sa loob ng isang metal na maleta. Hubot-hubad at nakabra lamang. Dahil dito, nagkaroon ng investigasyon na nauwi sa pagkakaaresto ng isa sa mga pinakamabangis na killer sa bansa, si Kim Kyoso, ipinanganak sa South Korea. Halos walang impormasyon tungkol sa kanya. Pero alam ng otoridad na noong Setyembre 2000, pagkatapos ng isang palpak na kasal, nagpunta siya sa London para mag-aral ng Ingles. Pero noong Oktubre 2001, tumigil siya sa pag-aaral at nagsimulang kumita sa pagrerenta ng 2 apartment, isa sa Eagle Street malapit sa Holborn, kilala bilang Legal District ng London, and ang isa sa Gasta Street sa Poplar. Para i-promote ang negosyo niya, nag-advertise si Kim sa isang website. Karamihan sa mga bisita ni Kim ay mga estudyanteng dumadalaw at marami sa kanila ay Koreano rin tulad niya. Noong panahong iyon, may girlfriend si Kim na si Marika Ishimura, isang batang babaeng Hapon na nagtatrabaho bilang hairdresser. Ang magkasintahan ay nakatira sa master bedroom ng apartment sa Eagle Street, kasama ang 2 Koreanong tenant na nakatira sa ikalawang kwarto. Ang mga nakakakilala kay Kim ay madalas na naglalarawan sa kanya bilang mabait, magalang, at matulungin na laging nakangiti. Charmer siya sa lahat, lalo na sa mga batang babae. Napaniwala niya ang mga tao na galing siya sa mayamang pamilya at nasa komportableng posisyon pagdating sa pera at pamumuhay. Pero lahat ng ito'y isang palabas lang. Sa totoo lang, magulo ang pera ni Kim, malaki ang utang niya, at lahat ng credit accounts niya ay kanselado na. Dagdag pa, madalas gumamit ng ilegal na droga si Marika, ang girlfriend niya. Pagsapit ng Oktubre 2001, naghiwalay sila Kim at Marika. Sa ganitong sitwasyon nakilala ni Kim si Jin Yo-jong, isang dalaga mula sa probinsya ng South Korea na tumira sa apartment na nirentahan ni Kim ng 3 araw lang. Nag-aaral si Jin ng French literature sa isang universidad sa Korea at bahagi ng kanyang pag-aaral ay student exchange program sa Europe. Dumating si Jin sa London noong Miyerkules, Oktubre 24, 2001 at nakatakda sanang bumalik sa France sa Sabado, Oktubre 27. Natagpuan niya si Kim sa kanyang ad sa internet tungkol sa pag-upa ng kwarto sa apartment sa Eagle Street. Pero nasira ang mga plano ng dalaga sa pinakamasaklap na paraan. Malagim na natapos ang kanyang maikling buhay. Noong gabi ng Oktubre 26, isang araw bago siya bumalik sa France, brutal na inatake ni Kim ang 21 anyos na si Jin. Hindi na ilantad ang mga detalye ng insidente, pero ayon sa otoridad, nung silang 2 na lamang sa apartment, tinapos ni Kim ang buhay ni Jin sa pamamagitan ng pagbabalot ng duct tape sa mukha nito, na nagresulta sa kanyang pagkamatay dahil hindi na siya makahinga. Tinali rin ni Kim ang kanyang mga pulso. Pero bago ito mangyari, pinilit ni Kim si Jin na ibigay ang mga password ng kanyang credit card na balak niyang gamitin sa hinaharap. Pagkatapos, isinilid niya si Jin sa isang metal na maleta na itinago niya sa closet ng master bedroom. Doon niya itinago ito ng 5 araw. Nang bumalik ang mga bisita sa flat noong Biyernes at magtanong kung nasaan si Jin, sinabi ni Kim na nagdesisyon itong biktima na bumalik sa France noong nakaraang araw at siya ang naghatid nito sa train station. Ganito rin ang kwentong sinabi niya sa mga kaibigan at kamag-anak ni Jin na nagsimulang mag-alala nang hindi siya bumalik sa France sa itinakdang oras at parang naglaho ng walang paliwanag. Noong Sabado, Oktubre 27, isang araw matapos ang karumal-dumal na krimen, kinuha ni Kim ang 2 credit card ng biktima at sinimulang ubusin ang laman ng kanyang mga bank account. Una, sinubukan ni Kim gamitin ang Korean Kookmin Bank Card, isang family account na binuksan ng mga magulang ni Jin para sa emergencies at hindi niya talaga ginagamit. Nabigo ang unang pagtatangka ng pagnanakaw dahil maling PIN number ang na-enter ni Kim. Pero ilang araw pagkatapos, sinubukan ulit niya at nakapag-withdraw ng $1,000. Sinubukan pa niyang mag-withdraw
ng mas maraming pera, pero ubos na ang laman ng family account ni Jin. Sa katotohanan, mas malala pa ito. Hindi lang gustong makuha ni Kim ang lahat ng pera ng biktima, kundi gusto rin niyang patibayin ang kwento na si Jin ay pumunta sa Paris. Para magawa ito, kailangan niyang gumawa ng mga pekeng withdrawal sa France para ipalabas na ginamit ng biktima ang card niya sa France. Gusto ni Kim na mag-iwan ng pekeng bakas para sa mga autoridad na tiyak na magsisimula ng investigasyon sa biglaang pagkawala ng estudyante. Late noong gabi ng Miyerkules, Oktubre 31, kinuha ni Kim ang maleta na naglalaman ng katawan ni Jin at inilagay ito sa trunk ng inupahang sasakyan. Pagkatapos, nag-drive siya ng halos 4 na oras patungo sa nayo ng Aske sa North Yorkshire. Doon, sa gilid ng isang kalsada sa nayon, iniwan ni Kim ang maleta na may laman na katawan ni Jin at bumalik sa apartment. Nagpatuloy si Kim na parang walang nangyari. Nagpapaupa pa rin siya ng mga kwarto at inuulit ang parehong palusot tuwing may nagtatanong tungkol sa biktima. Sa pagitan ng 17 at 18 ng Nobyembre, isang batang Koreana na babae na nagngangalang Sung-in ang lumipat sa duplex ni Kim sa Gasta Street. Sa simula, kasama niya sa master bedroom ang kaibigang si Moon. Pero makalipas ang ilang araw, noong 29 ng Nobyembre, kinailangan ni Moon na bumalik sa Korea at naiwan mag-isa sa apartment ang kanyang kaibigan. Habang nakatira sa duplex, naging magkaibigan at malapit sina Sung at Kim. Ngunit hindi malinaw kung mayroong romantiko o intimate na relasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, ang ilang tao na nakakita sa kanilang interaksyon ay nagsabing parang magkapatid ang turingan nila. Dagdag pa, isiniwalat ng kaibigan ni Sung na sinabi ng dalaga na sa tingin niya ay may gusto sa kanya si Kim, pero hindi niya binanggit na mutual ang nararamdaman. Noong Disyembre 3, 2001, pinalayas ni Kim ang lahat ng nakatira sa flat sa Eagle Street, kasama na si Marika na hindi na niya karelasyon noon. Umalis din siya sa flat at lumipat sa duplex sa Gasta Street kung saan nakatira si Sung. Sa mga sumunod na araw, nanatili silang malapit. Pero itong si Sung ay nakakaramdam ng masamang kutob tungkol kay Kim at naghihinala na siya na may masamang ugali itong si Kim na tinatago. Huling nakita si Sung na buhay noong Disyembre 7 nang mag-dinner sila ni Kim sa isang Korean restaurant. Hindi niya alam na isang kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na oras. Tinrato ni Kim si Sung tulad ng ginawa niya kay Jin ilang buwan na ang nakalipas. Sa kabila ng kaakit-akit na mukha, si Kim ay nagtatago ng isang mapanlinlang na katauhan. Pinasok niya si Song sa kanyang duplex at pinatay gamit ang duct tape bago itago ang katawan sa closet. Si Song ay may 2 bank account, isa sa NatWest at isa sa Cookman Bank sa Korea na pang-emergency ng pamilya na ginamit lamang niya minsan. Ginamit ni Kim ang NatWest card upang mag-withdraw ng $200 mula sa ATM. Ginamit niya ito upang bumili ng ticket para sa December 13 papuntang Toronto, Canada. Bago umalis, ginamit niya ang Korean card upang magnakaw ng karagdagang $1,000. Sa Toronto, nagawa niyang umupa ng isang apartment kung saan nagpatuloy siya sa pagpapaupa ng mga kwarto, sumusunod sa parehong business model tulad ng ginawa sa London. Plano ng lalaki na manatili sa Canada ng 1 taon o 2 at sa simula ay tila makakatakas siya mula sa mga consequences ng 2 karumal-dumal na krimen na ito. Ang mga mahal sa buhay ni Jin ay hindi tumigil sa paghahanap. Nang hindi siya bumalik sa tamang oras mula sa England, ang kanyang mga kaibigan sa France ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak sa Korea. Nag-post ang kanyang kapatid ng impormasyon tungkol kay Jin sa isang Korean missing persons website. Doon siya nakita ng isang Koreanong pulis na nag-aaral sa isang universidad sa London sa panahon na iyon. Ang pagkakaroon niya ng pagkakatulad sa maraming nawawalang tao ang bumukas ng pansin ng pulis dahil ilang araw bago ito, natagpuan ang bangkay ng isang batang babae na Asian o Oriental descent na nakasingit sa isang maleta.
Nangyari ito noong ika-18 ng Nobyembre. Ang maleta ay nakita 2 linggo na ang nakaraan. Ang lugar ay lilib na lugar, kaya di agad nakita ang maleta. Ang lokal sa lugar na iyon ay may napansin kahina-hinala na maleta, kaya agad ito nag-report sa pulis. Sa gabi, nang ilawan ng mga pulis ang maleta gamit ang flashlight, nakita nila ang mga mata at buhok ng isang tao. Ang maleta ay dinala sa Yorkshire Morgue, kung saan ito ay binuksan sa wakas. Sa loob ng maleta, natagpuan ang katawan ng isang babae na halos hubot-hubad maliban sa kanyang bra. Ang biktima ay may taas na lampas sa 100 sentimetro at balot ang mga braso at ulo ng duct tape na may distinctive dark blue na kulay at printed pattern. Natuklasan na ang tape ay galing sa London-based artists na si Gilbert at George na ipinakalat noong Setyembre 2000 at ibinebenta lamang sa Tate Gallery sa UK. Ipinakita ng pathologist na walang mga sugat na nagpapahiwatig ng paglaban at inakalang na-immobilize ang biktima bago binalot ang kanyang ulo. Ang unang teorya ay nagmungkahi na maaaring binigyan ng droga ang babae. Ang pangalawang teorya ay baka napilitan magpatali ang biktima. Gayunpaman, hindi matukoy ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng fingerprints at dental records. Hindi ito natukoy hanggang Enero 2, 2002 nang malaman ng Koreanong pulisya ang kaso. Nag-contact ang Korean Police sa Yorkshire Police upang ipaalam sa kanila ang posibleng Korean connection. Nag-coordinate ang pulisya sa South Korean Embassy at nakakuha sila ng access sa South Korean fingerprint database at natukoy ang biktima bilang si Jin Hyojung. Noong ika-18 ng Disyembre 2001, iniulat na nawawala si Sung ng kanyang mga kaibigan at hindi makontak. Noong ika-7 ng Enero 2002, natuklasan ng Metropolitan Police Serious Crime Directorate ang pagkatuklas sa katawan ni Jin at napagpasyahang maaaring may koneksyon ang mga kaso. Kaya nagsagawa ng joint investigation ang pulisya at mga detective mula sa Yorkshire sa ilalim ng pamumuno ni Chief Constable Alan Anchors. Dahil iniulat na nawawala si Sung at hindi pa natagpuan ang kanyang katawan, sinimulan ng mga opisyal na imbestigahan ang kaso ni Jin. Sa tulong ng impormasyon mula sa mga kaibigan at pamilya ng biktima, natukoy nila ang mga galaw ng babae hanggang sa kanyang pagtira sa isang flat sa Eagle Street. Doon, natuklasan ng mga awtoridad ang isang roll ng tape na ginamit upang balutin at patayin si Jin. Natagpuan ng mga forensic investigator ang mga bakas ng dugo ng batang Koreana sa mga sticker ng material, gayon din sa mga pader, sofa at carpet sa kwarto. Tungkol kay Sung, alam ng pulisya na umuupa siya ng kwarto sa Gasta Street. Sa pag-iimbestiga sa mga property sa Gasta Street at Eagle Street, natuklasan ng mga pulis na parehong pinapatakbo ito ni Kim Kyo-so. Dahil sa mga ebidensyang nagtuturo sa koneksyon sa pagitan ng dalawang biktima, itinuturing si Kim bilang pangunahing suspek ng mga awtoridad. Noong ika-17 ng Enero 2002, nagkaroon ng joint press conference ang Metropolitan Police at North Yorkshire Police kung saan hiniling nila ang anumang impormasyon tungkol sa dalawang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pansamantalang bumalik si Kim sa London at nahuli siya sa isang internet cafe sa parehong gabi. Siya ay inakusahan ng pagpatay kay Jin Hyojung at agad na ipinabilanggo. Noong ika-24 ng Enero, lumitaw siya sa hukuman ng magistrado kung saan humiling ang kanyang abogado ng piyansa, ngunit tinanggihan ang aplikasyon at ang akusado ay nanatili sa kustodiya habang naghihintay ng paglilitis na nakatakdang magsimula noong ika-28 ng parehong buwan. Samantala, patuloy ang investigasyon sa pagkawala ni Sung. Noong ika-14 ng Marso 2002, natuklasan ng isang builder ang maraming langaw na lumilipad mula sa isang panel sa banyo ng isang duplex sa Gasta Street. Ipinagbigay alam niya ito sa pulisya at kinabukasan, natagpuan ng mga awtoridad ang isang saradong wardrobe sa hallway ng bahay. Sa loob ng wardrobe, natagpuan ang hubot-hubad na katawan ng isang babae.
Matapos ang investigasyon, natukoy na ang labi ay kay Sung, ang ikalawang biktima. Ang mga pulis ay hindi napansin nung unang investigasyon ang saradong wardrobe kung saan nakatago ang katawan ng ikalawang biktima. Natuklasan na ang tape na giniamit sa panggapos ni Sung ay pareho sa ginamit sa unang biktima. Walang mga palatandaan ng sexual assault sa dalawang biktima. Sa mga DNA tests sa mga item sa wardrobe, natuklasan na ang ilan sa mga damit at sapatos ay kay Jin. Noong ika-4 ng Abril 2002, sinampahan si Kim ng kasong pagpatay kay Sung at iniutos na lumitaw sa Central Criminal Court noong ika-7 ng Mayo. Sa pagdinig, si Kim Kyo ay tumanggi ng kasalanan sa pagpatay kina Jin Hyo-jong at Sung Ha-ye. Nung una, hindi sumasagot ang sospek sa harap ng hukuman. Sa harap ng hurado, inamin ni Kim ang manslaughter at sinasabi niya na isang erotic game na nagtapos sa aksidente ang mga nangyari. Hindi tinanggap ng korte ang kanyang pag-amin at nagpatuloy ang paglilitis. Si Kim Kyo ay hindi nagpaliwanag sa harap ng hurado kung bakit niya ginawa ang mga krimen. Sinuri ng prosecutor ang posibleng mga motibo ni Kim tulad ng problema sa relasyon at pinansyal na suliranin. Inilahad din ng prosecutor ang posibilidad na maaaring nagawa ni Kim ang mga krimen dahil sa kasiyahan sa pagpapahirap sa dalawang biktima. Pinakita ni pathologist Christopher Miroy ang karumal-dumal na paraan kung paano pinutol ni Kim ang mga buhay ng dalawang biktima. Sa ika-25 ng Marso 2003, nahatulan si Kim Kyoso ng 2 habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayang pumatay ng 2 babaeng mag-aaral. The intersection of journalism and true crime often raises ethical questions and moral dilemmas. One of the key moral lessons that emerges from this complex relationship is the responsibility of journalists to balance the public's right to know with the privacy and dignity of the individuals involved in true crime stories. Journalists have a duty to report truthfully and objectively, while also considering the potential impact of their reporting on the victims, their families, and the community at large. The moral lesson here is that journalists must navigate the delicate balance between fulfilling their role as watchdogs of society and upholding the ethical principles of empathy, sensitivity, and respect for the human stories behind the crimes they report on. In addition, the moral lesson of journalism and true crime is deeply intertwined with the concept of justice. Journalists must strive to present a balanced and accurate portrayal of true crime stories, avoiding sensationalism and exploitation of tragedy for the sake of ratings or readership. The moral lesson here lies in the pursuit of truth and accountability, while also recognizing the profound impact that reporting on true crime can have on the lives of those involved. Ultimately, the ethical responsibility of journalists in the realm of true crime is to uphold the principles of integrity, empathy, and the pursuit of justice, while respecting the humanity and dignity of all individuals affected by the stories they cover. Mga kaibigan, ano ang inyong mga iniisip sa kwentong ito? Gusto ko malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga update at i-like ang video na ito. Salamat sa inyong suporta.